Ang unang bumungad kay Sandro Ramirez ay ang nakakabinging sakit ng ulo at ang ritmikong pag-uga ng isang sasakyang tumatakbo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit agad ding ipinikit dahil sa sinag ng araw na tumatama sa bintana. Anong oras na ba? Ang huli niyang natatandaan ay ang malakas na tugtog, ang ilaw ng mga disco ball, at ang walang katapusang pagtagay ng pinakamamahaling alak sa isang exclusive bar sa Bonifacio Global City. Nasaan ako? Ungol niya habang sapo ang kanyang sentido. Gising na po pala kayo, Sir Sandro, isang formal at walang emosyong boses ang sumagot mula sa driver's seat. Napabalikwas ng upo si Sandro. Doon niya napansin ang lahat. Nasa loob siya ng isa sa mga itim na dagi ng kanyang ama. Sa unahan ay si Mang Tonyo, ang driver ng pamilya, at si David, isa sa mga personal na bodyguard ni Don Ricardo. Tumingin siya sa labas ng bintana. Wala na ang pamilyar na mga gusali ng Maynila. Ang nakikita niya ngayon ay mga bukirin na kulay luntian at mga puno na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito biro. Anong ginagawa natin dito? Nasaan tayo? Ibalik niyo ako sa Maynila, sigaw niya, ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng alak at arogansya. Hindi lumingon si Mang Tonyo. Si David ang sumulyap sa kanya mula sa rearview mirror. Utos po ni Don Ricardo, sir. Ihahatid po namin kayo sa Bukidnon. Bukidnon? Halos mabulunan si Sandro sa sarili niyang laway. Anong gagawin ko sa Bukidnon? May meeting ako mamaya. May party akong pupuntahan. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Muli, katahimikan ang isinagot sa kanya. Dinukot niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa, ngunit wala itong laman. Tiningnan niya ang kabilang bulsa. Wala rin. Nagpapanik siya. Kinapa niya ang kanyang likurang bulsa para sa kanyang wallet. Wala rin doon. Nasaan ang cellphone ko? Ang wallet ko, tanong niya, ang boses ay nagsisimula ng manginig sa galit at pagkalito. Nasa amin na po, sir, mahinahong sagot ni David. Utos po ng daddy ninyo. Lahat po ng credit cards at cash ninyo ay kinumpiska na. Pakiramdam ni Sandro ay binuhusan siya ng isang drum ng nagyayelong tubig. Ito na yon. Ang banta ng kanyang ama na palagi niyang binabaliwala. Matapos ang eskandalong kinasangkutan niya kagabi, isang away sa bar na kinailangan na namang ayusin ng mga abogado ng pamilya, mukhang napuno na talaga si Don Ricardo. Hindi niya pwedeng gawin sa akin to, bulalas ni Sandro. Anak niya ako. Tagapagmana niya ako. Tumigil ang sasakyan sa gilid ng isang kalsadang maalikabok, sa harap ng isang arko na may nakasulat na Welcome to Malaybalay. Bumaba si David at binuksan ang pinto sa gilid niya. Baba na po kayo, sir, sabi nito. Ano? Dito. Sa gitna ng kawalan. Tumingin si Sandro sa paligid. Isang mahabang kalsada, ilang mga puno, at sa di kalayuan ay may ilang mga bahay na gawa sa kahoy. Inilabas ni David ang isang maliit na backpack mula sa likod ng sasakyan at iniabot ito sa kanya. Laman po niyan ay ilang pirasong damit at konting pera. Sapat na raw po para makapagsimula kayo. Magsimula? Anong sinasabi mo? Hindi sumagot si David. Sa halip, iniabot nito ang isang nakatuping papel. Isang sulat mula sa kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay ni Sandro habang binubuksan ito. Maikli lang ang nakasulat, ngunit bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Alessandro, tapos na ang pagiging pasaway mo. Kung gusto mong bumalik sa buhay na kinasanayan mo, patunayan mo muna sa akin na karapat-dapat ka. Mabuhay ka sa sarili mong paraan. Walang pangalan ng pamilya, walang pera. Hanapin mo ang sarili mong halaga. Kung hindi, kalimutan mo na may ama at pamilya kang babalikan. Ricardo Ramirez. Nang matapos niyang basahin, mabilis na sumakay pabalik si David sa sasakyan. Bago pa man makapag-react si Sandro, humarurot na paalis ang itim na iniiwan siya sa gitna ng alikabok at nakakapasong sikat ng araw. Hindi. Bumalik kayo dito. David. Mang Tonyo, sigaw niya hanggang sa mawala ang boses niya, ngunit anino na lamang ng sasakyan ang kanyang natatanaw. Naiwan siyang mag-isa. Si Alessandro Ramirez, ang prinsipe ng Ramirez Corporation, nakatayo sa isang probinsyang hindi niya alam na may hawak na isang backpack at ₱1,000 sa kanyang bulsa.
Isang malamig na takot ang kanyang naramdaman, isang takot na mas matindi pa sa galit. Paano siya mabubuhay dito? Pinilit niyang kumalma. Kailangan niya ng tubig. Kailangan niya ng lugar na matutuluyan. Naglakad siya patungo sa direksyon ng maliliit na kabahayan. Ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italy ay unti-unting napupuno ng alikabok. Ilang minuto pa, natanaw niya ang isang maliit na tindahan. May karatula itong gawa sa kahoy na may nakasulat na, "Tindahan ni Mika." Sa gilid nito ay may ilang mga mesa at upuan, isang maliit na karinderya. Pumasok siya ng walang pag-aalinlangan, dala pa rin ang hangin ng isang taong sanay na sinusunod ang lahat ng utos. "Miss," tawag niya sa isang babaeng nakatalikod, abala sa pag-aayos ng mga itlog sa isang tray. "Bigyan mo nga ako ng tubig." Yung malamig. Dahan-dahang lumingon ang babae. Si Micaela Santos. Ang buhok niya ay nakatali sa isang simpleng ponytail, ang mukha ay walang kolorete, ngunit may natural na ganda, at ang kanyang mga mata ay seryoso. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, napansin ang gusot niyang damit at ang aroganteng tindig. "Excuse me? Ganyan ka ba talaga kumausap ng tao?" Tanong ni Mika, ang boses ay kalmado ngunit may talim. Natawa ng mapakla si Sandro. "Wala akong panahon para dyan. Bigyan mo na lang ako ng tubig. Babayaran kita." Hindi gumalaw si Mika. Itinuro nito ang isang cooler sa gilid. "Kumuha ka." At ang bayad ay sa counter. Padabog na lumapit si Sandro sa cooler at kumuha ng isang bote ng tubig. Sa pagmamadali at inis, hindi niya napansin ang sahig na medyo basa. Sa isang maling hakbang, nadulas siya at sa pagkapit niya sa kung saan, nasagi niya ang mesang pinaglalagyan ng mga itlog na inaayos ni Mika. Crash! Isang tray ng 30 itlog ang bumagsak at nabasag sa sahig. Nagkalat ang dilaw at puti sa sementadong sahig, kasama ang mga basag na shell. Natigilan si Sandro. Natigilan din si Mika, bago isang nagbabagang galit ang pumalit sa kanyang mga mata. "Ano ba namang problema mo?" sigaw ni Mika. "Tignan mo ang ginawa mo." Tumayo si Sandro at pinagpagan ang kanyang damit, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad. "Sorry. Aksidente lang." "Magkano ba yan?" "Babayaran ko." Dinukot niya ang pera sa kanyang bulsa. "Hindi lang yan tungkol sa pera," giit ni Mika. "Pinaghirapan kong ayusin yan. At hindi mo man lang balilinisin ang kalat na ginawa mo." Tiningnan ni Sandro ang sahig na may pandidiri. "Mag-uutos ka na lang ng iba para maglinis niyan. Ito ang bayad." Itinapon niya ang ilang pirasong pera sa counter. "Sobra pa yan." Iyon ang huling patak. Ang pagmamaliit sa kanyang trabaho at sa kanyang pagkatao. Huminga ng malalim si Mika. Kalmado siyang lumakad papunta sa likod ng tindahan, at pagbalik niya ay may dala na siyang isang timba ng maruming tubig na pinangmop niya kanina. Bago pa man makapag-react si Sandro, naramdaman na lang niya ang pagbuhos ng malamig at mabahong tubig sa buong katawan niya. Mula ulo hanggang sa kanyang mamahaling sapatos. Napatulala siya, hindi makapaniwala sa nangyari. Tinitigan siya ni Mika ng diretsyo sa mata, ang dibdib ay umaalon sa galit. Hawak pa rin niya ang walang lamang timba. "Iyan ang bagay sa mayayabang na katulad mo." Nakatayo lang si Micaela Santos, hawak ang walang lamang timba, habang pinapanood ang bawat patak ng maruming tubig na tumutulo mula sa buhok at damit ng estrangherong nasa harap niya. Saglit na naghari ang katahimikan, tanging ang tunog lang ng hininga nilang dalawa ang maririnig. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng matinding kasiyahan, isang pakiramdam ng paghihiganti para sa pagmamaliit na ginawa nito sa kanya. Ngunit sa ilalim niyon, may isang maliit na tinig na nagsasabing lumabis yata ang ginawa niya. Ang lalaki, na kanina lang ay puno ng kayabangan, ay nakatayo na parang isang estatwang binuhusan ng putik. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi sa galit, kundi sa purong pagkabigla, na parabang sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakaranas ng ganoong klaseng kahihiyan. "Ano ng kaguluhan ito, Mika?" Ang malakas at pamilyar na boses na yon ay bumasag sa katahimikan. Napalingon si Mika. Ang kanyang ama, si Mang Turing, ay nakatayo sa may pintuan ng kanilang bahay sa likod ng tindahan, ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-aalala at pagtataka. "Tatay Lee." Naglakad si Mang Turing palapit, ang tingin ay agad na napunta sa basang-basa at marungis na lalaki. Sumidhi ang pag-aalala sa mukha nito at napalitan ng sospetsa. Inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ni Mika at ng estranghero, isang kilos na protektibo.
Sino ka? At anong ginawa mo sa anak ko? Tanong ni Mang Turing, ang boses ay matigas na parang bato. Bago pa man makasagot ang lalaki, si Mika na ang nagsalita. Ako po ang may gawa niyan, Tay. Binastos niya po ako. Itinuro niya ang nagkalat na basag na itlog sa sahig. At iyan. Siya ang may kagagawan niyan. Masusing sinuri ni Mang Turing ang lalaki. Ang damit nito, kahit marumi na, ay halatang mamahalin. Ang tindig, kahit na nabahiran ng kahihiyan, ay may bakas pa rin ng pagiging sanay sa karangyaan. Isang tingin pa lang, alam na ni Mang Turing. Taga Maynila. Isang malamig na anino ang dumaan sa mga mata ng matanda. Umalis ka na, mahinang sabi ni Mang Turing, ngunit puno ng otoridad. Bayaran mo ang nasira mo at umalis ka na. Doon tila natauhan ng lalaki, natatawagin na lang ni Mika sa isip niya na si Sandro, base sa narinig niyang sigaw nito kanina. Ipinasok nito ang kamay sa kanyang bulsa, ngunit naalala niyang naitapon na pala niya ang pera sa counter kanina. Ngayon, ang yabang nito ay napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Mika sa kanya, pag-aalinlangan. Wala-wala na akong pera, halos pabulong nitong sabi. Napataas ang kilay ni Mika. Ang yabang-yabang kanina, tapos wala palang pera. Lalong umigting ang panga ni Mang Turing. Layas. Bago pa kita makalagkad palabas. Sandali lang po, pagmamakaawa ni Sandro, ang boses ay iba na. Wala na ang pagka-arogante. Wala po akong mapupuntahan. Kahit magtrabaho na lang po ako para bayaran ang utang ko. Tumingin si Mang Turing kay Mika, nagtatanong. Huminga ng malalim si Mika. Labag man sa kalooban niya, may punto ang lalaki. May utang ito sa kanila. At hindi siya papayag na basta na lang itong aalis nang hindi nagbabayad. Sige, sabi ni Mika, ang desisyon ay buo na. Ang isang tray ng itlog ay 200 piso. Dahil sa abala at sa pagiging bastos mo, doble ang babayaran mo. 400. Magtatrabaho ka dito hanggang sa mabayaran mo ang halagang iyon. Tumingin sa kanya si Sandro, pagkatapos ay kay Mang Turing. Nakita niya ang kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Walang pagpipilian. Dahan-dahan itong tumango. CJ. Payag ako. Sa sumunod na mga oras, naging isang palabas ang pananatili ni Sandro sa kanilang tindahan. Sa utos ni Mika, una nitong nilinis ang basag na mga itlog. Ang paraan ng paghawak nito sa walis at dustan ay parang diring-diri, na para bang iyon ang pinakamababang uri ng gawain sa mundo. Pagkatapos, inutusan siya ni Mang Turing na magsibak ng kahoy para sa kanilang lutuan. Muntik nang tumalsik ang palakol sa kamay nito sa unang subok pa lang. Ang mga tsismosa sa kanilang lugar, na laging nakatambay malapit sa tindahan, ay halos mamatay sa katatawa. Nako, tingnan mo ang bagong katulong ni Aling Mika, parang prinsipe. Baka masugatan pa ang makinis niyang kamay. Narinig lahat iyon ni Mika. Nakaramdam siya ng inis, hindi lang kay Sandro, kundi pati na rin sa mga nakikisyoso. Pero habang pinapanood niya ang lalaking hirap na hirap sa pagbubuhat ng isang sakong bigas na halos ikabuwal na nito, isang maliit na bahagi niya ang hindi mapigilang makaramdam ng awa. Halatang halata na sa buong buhay nito, hindi ito nakaranas ng hirap. Kinahapunan, habang nag-aayos si Mika ng paninda, isang pamilyar na pick-up truck ang huminto sa tapat. Bumaba mula rito si Marco De Leon, isang lokal na negosyante na matagal nang may pagtingin sa kanya. Si Marco ang kabaligtaran ni Sandro. Malinis, magalang, at laging may dalang pasalubong para kay Mang Turing. Magandang hapon po, Mang Turing, Mika, bati ni Marco, na may dalang isang bayong ng mga prutas. Agad na umiti si Mang Turing. Oh, Marco, ikaw pala. Napadaan ka. Dinalhan ko po kayo ng paborito ninyong mangga, Tay, sabi ni Marco, na tatay na rin ang tawag sa kanyang ama. Ang mga mata ni Marco ay napadako kay Sandro, na nooy pinupunasan ang mga mesa, basang-basa pa rin sa pawis. Tumaas ang kilay nito sa pagtataka at bahagyang pagkamuhi. Sino yan, Mika? Bago ninyong utusan. Bago pa man makasagot si Mika, sumabat na si Mang Turing. Isang palaboy na may utang sa amin. Huwag mo nang pansinin yan. Tumango si Marco, ngunit ang tingin niya ay nanatiling mapanuri kay Sandro. Nag-usap pa sila ng ilang minuto tungkol sa negosyo, sa panahon, sa kalusugan ni Mang Turing. Si Marco ang tipo ng lalaking gusto ng kanyang ama para sa kanya, stable, responsable, at taga-roon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, walang naramdamang kahit anong kilig si Mika. Tanging pagkailang lang.
Nang gabing iyon, matapos nilang isara ang tindahan, doon nila pinatulog si Sandro, sa maliit na bodega kung saan nakatambak ang mga sako ng bigas at mga lumang gamit. Binigyan lang siya ni Mika ng isang lumang banig at unan. Iyon lang ang kaya nilang ibigay. Habang naghahanda si Mika para matulog, hindi niya maiwasang isipin ang magulong araw na yon. Ang galit na naramdaman niya, ang pagkainis, ang konting awa. Napabuntong hininga siya. Sana lang ay matapos na agad ang ipagbabayad utang kinang lalaking iyon para bumalik na sa dati ang tahimik nilang buhay. Patay na ang lahat ng ilaw. Nasa loob na siya ng kanyang kwarto nang bigla siyang nauhaw. Dahan-dahan siyang lumabas para kumuha ng tubig sa kusina. Sa pagdaan niya malapit sa bodega, may narinig siyang isang tunog. Isang mahinang tunog na kung hindi ka magiging alisto ay hindi mo mapapansin. Huminto siya. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pader na gawa sa kahoy. Isang hikbi. Sinundan pa ng isa. Isang tunog ng isang taong pilit na pinipigilan ang pag-iyak, ngunit nabibigo. Natigilan si Mika. Ang lalaking iyon. Ang mayabang, arogante, at nakakainis na estranghero na nagdala ng gulo sa araw niya. Umiiyak. Sa dilim ng bodega, mag-isa. Biglang nawala lahat ng inis at galit na naramdaman ni Mika sa buong araw. Ang natira na lang ay isang bigat sa kanyang dibdib. Sa likod ng maskara ng kayabangan, may isang taong nasasaktan. At sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang isang mayabang na estranghero, kundi isang taong naliligaw at walang mapuntahan. Ang paggising sa sahig ng isang maalikabok na bodega ay isang bagay na hindi kailanman inakala ni Sandro na mararanasan niya. Ang likod niya ay masakit, ang katawan niya ay nanlalagkit, at ang amoy ng lumang sako at alikabok ang unang bumati sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, inakala niyang isa lang itong masamang panaginip. Ngunit nang makita niya ang kanyang mga kamay na may mga kalyo na nagsisimulang mabuo, bumalik sa kanya ang lahat. Ito ang realidad niya ngayon. Ilang araw na ang lumipas mula nang dumating siya sa Bukidnon. Araw-araw, ang routine niya ay pareho, gigising siya sa utos ni Mang Turing, magbubuhat ng mabibigat na sako, magsisibak ng kahoy, at maglilinis ng tindahan sa ilalim ng matatalim na tingin ni Mika. Ang bawat utos ay isang sampal sa kanyang ego. Ang bawat pagod ay isang paalala ng kanyang sitwasyon. Ngunit may kakaibang nangyayari sa loob niya. Ang dating galit ay unti-unting napapalitan ng pagtanggap. Ang pagiging arogante ay dahan-dahang nababakbak, inilalabas ang isang Sandro na hindi niya kilala. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa harap ng tindahan, nakita niya ang luma at kinakalawang na upuang tumba-tumba ni Mang Turing. Palagi itong nagrereklamo sa alog nito. Naalala ni Sandro ang mga klase niya sa woodworking noong high school, isang subject na kinainisan niya noon ngunit ngayon ay tila may silbi. Kinagabihan, habang tulog na ang mag-ama, dahan-dahan siyang lumabas ng bodega. Kinuha niya ang ilang mga gamit sa toolbox ni Mang Turing at sinimulang ayusin ang upuan. Hinigpitan niya ang mga tornilyo, nilagyan ng pandikit ang mga bitak, at kininis ang mga magagaspang na bahagi. Ginawa niya iyon hindi dahil inutos, kundi dahil gusto niya. Nang matapos, pinagmasdan niya ang kanyang gawa. Isang simpleng upuan, ngunit para sa kanya, iyon ang unang bagay na nagawa niya sa sarili niyang mga kamay na may tunay na pakinabang. Kinaumagahan, nakita niyang nakaupo roon si Mang Turing, umiinom ng kape. Sinubukan nitong itumba-tumba ang upuan. Hindi na ito umuga. Hindi lumingon ang matanda sa kanya. Walang sinabing salamat. Ngunit nakita ni Sandro ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito, isang kislap ng pagtataka, marahil kahit konting paghanga. Para kay Sandro, sapat na yon. Ang mga bata sa kanilang lugar, na dati tinutukso siya, ay nagsimula na ring lumapit. Kuya, ang galing mo pala mag-Ingles, sabi ng isang batang lalaki na nagngangalang Beste. Noon, iinisin siya ng ganitong komento. Ngunit ngayon, ngumiti lang siya. Gusto mo turuan kita? Di nagtagal, tuwing hapon, pagkatapos ng kanyang mga gawain, napapalibutan na siya ng mga bata. Kinukwentuhan niya sila ng mga bagay-bagay tungkol sa syudad, mga kwentong pambata na nabasa niya noon, at tinuturuan niya sila ng konting Ingles. Si Mika, na palaging nagmamasid mula sa malayo, ay hindi mapigilang mapansin ang mga pagbabagong ito. Nakikita niya ang pasensya ni Sandro sa mga bata, isang bagay na hindi niya inaasahan. Nakikita niya ang sinseridad sa mga mata nito kapag naglalaro sila. Ang lalaking dati kinainisan niya ay unti-unti nang nagiging tao sa kanyang paningin.
Isang araw, inutusan siya ni Mika na samahan itong mamalengke. Habang naglalakad sila sa mataong palengke, dala-dala ni Sandro ang dalawang malalaking bayong na puno ng gulay at isda. Mabigat, ngunit hindi na siya nagreklamo. Dito tayo dumaan, mas mabilis, sabi ni Mika, lumiliko sa isang masikip na eskinita. Habang nasa gitna sila ng eskinita, isang lalaking nakatakip ang mukha ang biglang humablot sa sling bag ni Mika at mabilis na tumakbo. Magnanakaw, sigaw ni Mika na tataranta. Walang pag-aalinlangan. Ibinagsak ni Sandro ang mga bayong na dala niya at hinabol ang lalaki. Hindi niya inisip ang sarili. Ang tanging nasa isip niya ay ang itsura ng pagkataranta sa mukha ni Mika. Ang perang iyon, alam niya, ay pinaghirapan nito. Bawat sentimo. Sumigaw ang mga tao sa palengke habang nagkakaroon ng habulan. Tumutumba ang mga paninda. Ngunit diretso lang ang tingin ni Sandro sa tumatakbong magnanakaw. Ang katawan niya, na unti-unti nang nasasanay sa pisikal na trabaho, ay mas mabilis at mas malakas na ngayon. Sa isang liko, naabutan niya ang lalaki at buong lakas niya itong itinulak. Bumagsak ang magnanakaw sa putik. Agad na dinampot ni Sandro ang bag ni Mika at hinarap ang lalaking gumagapang na para makatayo. Subukan mong tumayo, babasagin ko ang mukha mo, banta ni Sandro, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Isang boses na lumalabas lang kapag seryoso siya. Isang boses na kahit siya ay nagulat na kaya niyang gawin. Nanginginig na umiling ang magnanakaw at mabilis na tumakbo palayo. Iniwan ang bag humihingal, pinagpagan ni Sandro ang bag at dahan-dahang bumalik sa lugar kung saan niya iniwan si Mika. Nakatayo pa rin ito roon, napapalibutan ng ilang usisero. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Nang makita siya nitong papalapit, tumakbo ito para salubungin siya. Sandro! Okay ka lang? Iyon agad ang tanong nito, ang mga mata ay sinusuri ang buo niyang pagkatao. Itinaas ni Sandro ang bag, okay lang ako. Eto na ang bag mo. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiti ng tagumpay na hindi niya panaramdaman dati. Hindi ito ang tagumpay ng pagkapanalo sa isang car race o sa isang laro ng poker. Ito ay iba. Mas totoo. Kinuha ni Mika ang bag, ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Tiningnan niya si Sandro. Doon niya napansin ang isang mahabang gasgas sa braso nito na nagsisimula ng dumugo, marahil ay nakuha nito sa pagbagsak kanina. May sugat ka, sabi ni Mika, ang boses ay malumanay. Tiningnan ni Sandro ang kanyang braso. Ah, wala to, gasgas lang. Hindi nakinig si Mika. Halika na. Umuwi na tayo. Gagamutin natin yan. Sa unang pagkakataon, walang anumang pagtutol mula kay Sandro. Sumunod lang siya habang pinupulot ni Mika ang mga nagkalat na gulay, tinutulungan siya ng ilang may-ari ng pwesto. Pagbalik nila sa tindahan, agad na kumuha si Mika ng isang maliit na first aid kit. Pinaupo niya si Sandro sa isa sa mga upuan. Ang paligid nila ay tahimik, tanging ang tunog lang ng mga sasakyang dumadaan sa malayo ang maririnig. Kumuha si Mika ng bulak at nilagyan ito ng alkohol. Medyo mahap dito, paalala niya. Naramdaman ni Sandro ang marahan nitong pagdampi ng bulak sa kanyang balat. Una, ang hapdi ng alkohol, isang matalas na kirot na mabilis ding nawala. At pagkatapos, ang init na nagmumula sa mga daliri ni Mika na nakahawak sa kanyang braso. Iyon ang mas naramdaman niya. Hindi ito ang unang beses na may gumamot sa kanyang sugat. Sanay siya sa mga doktor at nurse ng pamilya na laging nakaantabay. Ngunit ang mga iyon ay propesyonal, malamig at walang personal na koneksyon. Ito ay iba. Ang pag-aalaga ni Mika ay simple, tahimik, at puno ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Puno ng malasakit. Hindi siya makapagsalita. Napatingin na lang siya sa nakayukong ulo ni Mika. Ang ilang hibla ng buhok nito ay tumatakas mula sa pagkakatali at nahuhulog sa gilid ng mukha nito. Nakikita niya ang seryosong pagkunot ng noo nito habang maingat na nililinis ang kanyang sugat. Naamoy niya ang banayad na amoy ng shampoo nito. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot o sa pagod, kundi dahil sa lapit nila sa isa't isa. Masakit ba? Tanong ni Mika, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Umiling si Sandro kahit hindi nito nakikita. Hindi naman, sagot niya, ang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Matapos linisin, maingat na nilagyan ni Mika ng band-aid ang sugat. Sa huling pagdampi, ang kanyang mga daliri ay bahagyang humaplos sa balat ni Sandro. Isang napakagaan na haplos na marahil ay hindi nito sinasadya,
Ngunit para kay Sandro, para itong isang kuryenteng gumapang sa buo niyang braso, umakyat sa kanyang balikat, at tumagos diretsyo sa kanyang dibdib. Doon na nag-angat ng tingin si Mika. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Wala na ang maingay na palengke, ang nagkalat na gulay, ang utang na dapat bayaran. Ang tanging nakikita lang ni Sandro ay ang mga mata ni Mika, mga matang kanina lang ay puno ng galit, ngunit ngayon ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Pag-aalala. Siguro. Ngunit may iba pa. Isang bagay na mas malambot. Isang bagay na nagparamdam sa kanya ng pag-asa. Mabilis na binawi ni Mika ang kanyang kamay na parabang napaso. Umiwas siya ng tingin at isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa kanyang mga pisngi. Ayan, okay na yan, sabi nito, ang boses ay tila nag-iba. Tumango lang si Sandro, hindi pa rin alam ang sasabihin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na katulad ng dati. Hindi na ito puno ng tensyon at inis. Ngayon, ito ay puno ng isang nakakailang ngunit matamis na pakiramdam. Isang pakiramdam na bago para sa kanilang dalawa. Mika! Nandito na pala kayo. Isang masiglang boses ang bumasag sa kanilang sandali. Pareho silang napalingon. Si Marco de Leon. Nakatayo ito sa may pintuan ng tindahan, ngunit ang ngiti nito ay unti-unting nawala nang makita ang posisyon nilang dalawa magkalapit at halatang may isang importanteng sandali na naantala. Ang tingin ni Marco ay lumipat mula kay Mika papunta kay Sandro, at pagkatapos ay sa braso nitong may bagong lagay na band-aid. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa selos. Ang mga kamay niya sa kanyang gilid ay dahan-dahang kumuyom. Ang kaninang magiliw na aura ay napalitan ng isang malamig na tensyon. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap ni Mika, ngunit ang tingin niya ay nakapako kay Sandro na parang isang kaaway. Mika, sabi ni Marco, pilit na pinapakalma ang kanyang boses, ngunit bakas pa rin ang pait. Mag-usap tayo. May mahalaga akong sasabihin. Ang hangin sa pagitan nilang tatlo ay biglang bumigat. Ang matamis at nakakailang na sandali sa pagitan nila ni Sandro ay pinitas na parang isang bulaklak at tinapakan sa lupa sa pagdating ni Marco. Naramdaman ni Mika ang pagbabago sa tindig ni Marco, ang kaninang palakaibigang ngiti ay naging isang manipis na linya, at ang mga mata nito ay may talim habang nakatitig kay Sandro. Mika, mag-usap tayo, pag-uulit ni Marco, ngunit ngayon ay hinawakan na siya nito sa braso, pilit siyang inilalayo kay Sandro na parabang ito ay isang uri ng sakit na nakakahawa. Ano ba, Marco? Nasasaktan ako, mahinang sabi ni Mika, binabawi ang kanyang braso. Hindi pinansin ni Marco ang kanyang reklamo. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa kanya. Hindi ko maintindihan, Mika. Bakit mo binibigyan ng pansin ang isang taong tulad niyan? Isang palaboy. Walang pinanggalingan, walang patutunguhan. Ano nang maibibigay niyan sa'yo? Naramdaman ni Mika ang pag-init ng kanyang pisngi, hindi sa hiya, kundi sa inis. Hindi mo siya kilala, Marco. Eksakto. Hindi natin siya kilala, giit ni Marco, ang boses ay tumataas na. Mika, praktikal dapat tayo sa buhay. Kailangan mo ng isang taong sigurado. Isang taong may maayos na kinabukasan. Isang taong kayang alagaan ka at si Mang Turing. Isang taong tulad ko. Natigilan si Mika. Ang sinseridad na pilit ipinapakita ni Marco ay nababahira ng isang klase ng pagmamay-ari, isang pag-aakala na siya ang tamang sagot sa lahat ng problema ni Mika. Napatingin siya kay Sandro na tahimik lang na nakatayo sa gilid, nakayuko, na parang tinatanggap ang lahat ng masasakit na salita. Ngunit nakita ni Mika ang pagkuyom ng mga kamao nito. Salamat sa pag-aalala, Marco, sabi ni Mika, pinipilit na maging kalmado. Pero kaya ko ang sarili ko. Ilang araw ang lumipas at ang tensyon ay nanatili. Si Mang Turing ay mas naging mahigpit, ang mga mata ay laging nakabantay sa bawat kilos ni Sandro. Si Marco naman ay halos araw-araw nang dumadalaw, na parabang binabakuran ang kanyang teritoryo. At si Sandro? Naging mas tahimik ito, mas maingat, ngunit paminsan-minsan, nahuhuli siya ni Mika na nakatingin sa kanya, na may isang lungkot sa mga mata na hindi niya maintindihan. Dumating ang gabi ng piyesta ng bayan. Ang buong paligid ay nabuhay. May mga banderitas na nakasabit sa bawat poste, ang amoy ng barbecue, at iba pang pagkain ay nasa hangin, at ang masayang tugtugin mula sa plaza ay naririnig sa buong lugar. Hindi sana lalabas si Mika, ngunit pinilit siya ng kanyang mga kaibigan.
Habang naglalakad sila sa gitna ng maraming tao, biglang may tumawag sa pangalan niya. Mika. Lumingon siya. Si Sandro. Nakatayo ito sa ilalim ng isang puno, malayo sa karamihan. May hawak itong isang maliit na supot na papel. Lumapit siya, iniwan saglit ang kanyang mga kaibigan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mika. Sumunod lang ako, mahinang sagot ni Sandro, umiiwas ng tingin. Alam kong pupunta ka. At may ibibigay sana ako sa'yo. Dahan-dahan itong binuksan ang supot at inilabas ang isang bagay. Isang simpleng hair clip na gawa sa metal, ang disenyo ay isang bulaklak ng sampagita. Simple lang ito, marahil ay isa sa mga pinakamurang paninda sa piyesta, ngunit sa paraan ng paghawak ni Sandro dito, para itong isang mamahaling diamante. Para sa'yo, sabi nito, iniabot sa kanya. Ito lang ang nakayanan ng sahod ko. Naramdaman ni Mika ang panunubig ng kanyang mga mata. Tinanggap niya ang hair clip. Ito ang unang beses na may isang lalaking nagregalo sa kanya bukod sa kanyang ama. At hindi ito si Marco na may kayang ibigay ang lahat, kundi si Sandro, na halos walang-wala. Ramdam niya ang bigat ng bawat sentimong pinagtrabahuhan nito para lang mabili ang maliit na bagay na yon. Salamat, Sandro. Ang ganda, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Pwede ba kitang isayaw? Tanong ni Sandro, tila nag-ipon ng lahat ng lakas ng loob sa buong mundo. Tumingin si Mika sa plaza kung saan nagsasayawan ang mga tao sa saliw ng isang mabagal na kanta. Tumingin siya pabalik kay Sandro. Tumango siya. Dinala siya ni Sandro sa isang medyo madilim na bahagi ng plaza, sa ilalim ng mga kumukutitap na Christmas lights na nagsisilbing mga bituin. Dahan-dahan niyang inilagay ang isang kamay sa baywang ni Mika, at ang isa naman ay hinawakan ang kamay nito. Sumunod lang si Mika, ipinatong ang kanyang kabilang kamay sa balikat nito. Nagsimula silang gumalaw sa saliw ng musika. Ang mundo sa paligid nila ay unti-unting naglaho. Ang ingay ng piyesta, ang mga tingin ng tao, ang mga problema, lahat ay nawala. Ang tanging naroon ay sila lang dalawa, ang tibok ng kanilang mga puso, at ang kantang parabang isinulat para sa kanila. Ipinatong ni Mika ang kanyang ulo sa dibdib ni Sandro. Naririnig niya ang malakas at mabilis na tibok ng puso nito. O baka puso niya yon? Hindi na niya alam. Alam mo ba, bulong ni Sandro, sapat lang para marinig niya. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging tunay na masaya. Nag-angat ng tingin si Mika. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, isang emosyon na napakatotoo at hindi kayang pekin. Naniwala siya. Sa sandaling iyon, alam niyang ang nararamdaman niya para sa lalaking ito ay higit pa sa awa o pagkakaibigan. Nang matapos ang kanta, nanatili silang magkayakap ng ilang segundo. Ayaw pa nilang bumitaw. Ngunit kailangan. Naglakad sila pa uwi, hindi nagsasalita, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Masaya si Mika. Isang kaligayahang simple at dalisay. Ngunit ang kaligayahang iyon ay agad na naglaho nang makita nila si Mang Turing, nag-aabang sa harap ng kanilang tindahan, ang mukha ay madilim na parang isang paparating na bagyo. Saan kayo galing? Tanong ng kanyang ama, ang boses ay malamig. Tay, sa piyesta lang po. At magkasama pa kayo, putol ni Mang Turing sa kanya. Ang tingin nito ay lumipat kay Sandro, puno ng galit at pagkamuhi. Sinabi ko na sayo, di ba? Layuan mo ang anak ko. Wala po kaming ginagawang masama, Mang Turing, mahinahong sabi ni Sandro. Huwag mo akong kausapin, sigaw ni Mang Turing. Mika, pumasok ka sa loob. Ngayon din. At ikaw, turo niya kay Sandro, sa oras na mabayaran mo ang utang mo, ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito. Hinila ni Mang Turing si Mika papasok sa bahay, isinara ang pinto ng malakas. Nagtalo sila sa loob. Umiiyak si Mika, sinusubukang ipagtanggol si Sandro, ngunit ang kanyang ama ay bingi. Ang mga alaala ng kanyang ina at ng lalaking tagamay nila na sumira sa kanilang pamilya ay sariwang muli sa isip ng matanda. Hindi na nakatiis si Mika. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tumakbo siya palabas. Nakita niya si Sandro na nakatayo pa rin doon, sa parehong lugar kung saan niya ito iniwan, ang mukha ay puno ng sakit at pagkatalo. Nilapitan niya ito, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi ko alam kung sino ka, Sandro, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hindi ko alam ang nakaraan mo. Pero gusto kitang paniwalaan.
Nag-angat ng tingin si Sandro, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at hinagpis. Tinitigan niya si Mika na para bang ito ang tanging bagay na mahalaga sa mundo. Sa isang sandali, nakita ni Mika ang pagbabago sa kanyang mukha, isang desisyon, isang paghahanda. Ibubuka na sana nito ang kanyang bibig para magsalita, para sabihin ang isang bagay na alam ni Mika ay napakahalaga. Ang mga salita ni Mika ay tumagos sa puso ni Sandro na parang isang mainit na punyal, masakit ngunit nagbibigay buhay. Gusto kitang paniwalaan. Sa buong buhay niya, walang sinuman ang nagsabi niyon sa kanya nang may ganoong klaseng sinseridad. Ang mga tao ay naniniwala sa kanyang pera, sa kanyang pangalan, ngunit hindi sa kanya, hindi sa kung sino siyang talaga. Ito na ang pagkakataon. Ang perpektong sandali para sabihin ang lahat. Ang mga salita ay nasa dulo na ng kanyang dila, handa nang kumawala. Ako si Alessandro Ramirez. Anak ako ng isang bilyonaryo. Pero nagbago na ako dahil sa'yo. Ngunit kasabay ng mga salitang iyon ay ang paglitaw ng isang madilim na anino sa kanyang isipan. Isang aninong mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa katotohanang mayaman siya. Ang anino ng nakaraan. Kung sasabihin niya kung sino siya, kailangan niyang sabihin ang lahat. Kasama ang dahilan kung bakit siya ipinatapon dito. Ang kumakaskas na tunog ng gulong sa aspalto. Ang nakakabinging pagbasag ng salamin. Ang amoy ng gasolina at dugo. Isang sigaw na puno ng takot. Bigla siyang natigilan. Ang mga salita ay umurong, bumalik sa lalamunan niya na parang lason. Napatingin siya sa mga mata ni Mika na puno ng tiwala, at isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Takot na kapag nalaman nito ang buong katotohanan, ang tiwalang iyon ay magiging pandidiri. Ang pagtingin nito ay magiging pagkamuhi. Hindi niya kaya. Hindi pa niya kayang mawala ito. Kaya't sa halip na sabihin ang totoo, ginawa niya ang pinakamadaling gawin ng isang duwag. Niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat, Mika, bulong niya. Salamat sa pagtitiwala mo. Isang yakap na puno ng pasasalamat, ngunit isa ring pader na itinayo niya para itago ang kanyang mga sikreto. Kinagabihan, sa dilim at katahimikan ng bodega, hindi siya mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salita ni Mika at ang sarili niyang kaduwagan. Napapikit siya, ngunit sa pagpikit niya, hindi dilim ang kanyang nakita. Nasa loob siya ng kanyang sports car, ang speedometer ay pumapalo sa sukdulan. Tawanan. Sigawan. Ang boses ng mga kaibigan niyang lasing na sumisigaw ng mas mabilis pa, Sandro. Sa isang kurbada, nawalan siya ng kontrol. Ang sasakyan ay umikot, bumangga sa isang kasalubong na pampasaherong van. Isang pamilya. Nakita niya ang mukha ng isang batang lalaki sa bintana ng van, ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot bago ang tuluyang pagbangga. At pagkatapos, dilim. Napabalikwas ng bangon si Sandro, humihingal, ang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang bangungot. Laging bumabalik. Hindi ito nawawala. Ang pamilya sa van ay nakaligtas, ngunit ang ama ay malubhang nasugatan. Isang bagay na inayos ng pera ng kanyang ama, ngunit hindi kayang burahin ng konsensya niya. Ito ang tunay na Alessandro Ramirez. Isang iresponsable at makasariling duwag. Paano niya sasabihin yon kay Mika? Samantala, sa isang opisina sa sentro ng bayan, si Marco De Leon ay hindi rin mapakali, ngunit dahil sa ibang dahilan. Ang selos ay kumukulo sa loob niya na parang bulkan. Ang imahe ni Mika at ng Tsi Palaboy na yon na magkayakap sa plaza ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang lumang kontak sa Maynila, isang private investigator na marami ng ginawang maruming trabaho para sa kanya. May ipapahanap ako sa'yo, sabi ni Marco, ang boses ay malamig at walang emosyon. Isang lalaking nagtatago sa pangalang Sandro dito sa Malaybalay. Dumating ilang linggo na ang nakalipas. Mukhang mayaman pero nagpapanggap na mahirap. Alamin mo lahat tungkol sa kanya. Lahat ng sikreto. Lahat ng baho. Bayaran kita kahit magkano. Kinabukasan, pilit na isinantabi ni Sandro ang kanyang mga demonyo. Kailangan niyang makasama si Mika. Kailangan niyang iparamdam dito na ang nararamdaman niya ay totoo, kahit na ang pagkatao niya ay nababalot ng kasinungalingan. Nang araw na yon, habang abala si Mang Turing sa bayan, nilapitan niya si Mika. Mika, pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. Sa lugar na tayong dalawa lang.
Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ngunit sa huli ay tumango ito. Nagtungo sila sa isang sapa na hindi kalayuan sa kanilang lugar. Isang lugar na tahimik, kung saan ang tanging maririnig ay ang agos ng tubig at ang huni ng mga ibon. Umupo sila sa isang malaking bato sa tabi ng tubig. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Pinapanood lang nila ang malinaw na tubig. Sandro, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Basag ni Mika sa katahimikan. Tumingin si Sandro sa kanya. Sa ilalim ng sikat ng araw, mas lalong lumitaw ang ganda nito. Simple at totoo. Gusto ko lang magpasalamat, simula niya. Dahil sa'yo, natutunan kong may halaga pala ang mga bagay na hindi nabibili ng pera. Dahil sa'yo, gusto kong maging mas mabuting tao. Hinawakan niya ang kamay nito. Mika, pangako, hinding-hindi kita sasaktan. Sa pagsabi niya ng mga salitang iyon, isang kirot ng pagkakasala ang sumaksak sa kanyang puso. Nagsisinungaling na naman siya. Dahil sa bawat segundong itinatago niya ang totoo, sinasaktan na niya ito. Ngunit ang init ng kamay nito sa kamay niya, ang ngiti nito na unti-unting lumitaw, ay sapat na para itulak niya muli ang katotohanan sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan. Sa kabilang dako, isang sobre ang iniabot kay Marco de Leon. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga litrato at mga kopya ng artikulo mula sa mga dyaryo. Ang unang litrato, isang makisig na binatang nakangiti sa isang business event, sa ilalim nito ay may pangalan, Alessandro Ramirez, Solheirly Ramirez Group, Companies. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Marco. Binasa niya ang mga headline ng mga artikulo, Ramirez here, involved in drunk driving accident. Family of accident victim accepts settlement, refuses to file charges. Scandal rocks Ramirez Corporation as here continues reckless lifestyle. Narito na ang sandatang kailangan niya. Ang katotohanang sisira hindi lang sa Sandro na yon, kundi pati na rin sa anumang tiwala na mayroon si Mika para dito. Si Alessandro Ramirez. Isang spoiled na bilyonaryo at iresponsableng kriminal. Perpekto. Hindi na siya nagsayang ng oras. Hawak ang sobre na parang isang tropeo, mabilis siyang sumakay sa kanyang pick-up at humarurot papunta sa isang direksyon, sa tindahan ni Mika. Nadatnan niya roon si Mika at si Mang Turing nag-aayos ng mga paninda. Ang itsura ng pagtataka sa mukha ni Mika nang makita siya ay mabilis na napalitan ng pag-aalala. Huminto si Marco sa harap nilang dalawa, ang mukha ay seryoso at may halong pagkaawa na pilit. Itinaas niya ang sobre. Mang Turing, Mika, sabi niya sa isang boses na puno ng pag-aalala at otoridad. May dala akong katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa taong pinagkakatiwalaan niyo. Ang sobreng iyon sa kamay ni Marco ay parang isang bomba na naghihintay na sumabog. Ang mga salita niya, ang katotohanan tungkol sa taong pinagkakatiwalaan niyo, ay umalingaw sa loob ng maliit na tindahan, nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan. Napatingin si Mika sa kanyang ama, at pagkatapos ay sa seryosong mukha ni Marco. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang likod. Anong ibig mong sabihin, Marco? Tanong ni Mika, kahit na may parte sa kanya na ayaw nang malaman ang sagot. Hindi siya sinagot ni Marco. Sa halip, sa isang kilos na puno ng drama, inilatag nito ang laman ng sobre sa ibabaw ng kanilang lumang mesa. Mga papel. Mga litrato. Ang unang nahagip ng mga mata ni Mika ay isang litrato. Ang mukha ni Sandro, ngunit hindi ang Sandrong kilala niya. Sa litrato, nakasuot ito ng isang mamahaling suit, ang buhok ay maayos na nakasgel, at may isang ngiti sa labi na puno ng kumpiyansa at kayabangan. Nakatayo ito sa harap ng isang entablado na may malaking logo, Ramirez Group of Companies. Sa ilalim ng litrato, isang pangalan ang nakasulat, Alessandro Ramirez. Napakunot ang noo ni Mika. Hindi niya maintindihan. Bago pa man niya maproseso ang lahat, itinuro ni Marco ang mga dyaryo. Binasa niya ang mga headline, at ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ramirez here, involved in drunk driving accident. Scandal rocks Ramirez Corp. Family victim accepts settlement. Ang Sandro ninyo, nagsimulang magsalita si Marco, ang boses ay puno ng pagkamuhi na nababalutan ng peking pag-aalala, ay si Alessandro Ramirez. Ang kaisa-isang tagapagmana ng isa sa mga pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. At hindi lang yan. Itinuro niya ang artikulo tungkol sa aksidente. Isang spoiled na bilyonaryo at iresponsableng tao na muntik nang pumatay ng tao.
Gumamit lang sila ng pera para takpan ang kasalanan niya. Yan ang taong pinatuloy ninyo sa pamamahay niyo. Parang nabingi si Mika. Ang mga salita ni Marco ay dumadaan lang sa kanyang tainga. Ang tanging nakikita niya ay ang litrato at ang mga salita. Alessandro Ramirez. Aksidente. Pera. Ang lahat ng kabaitan. Ang pag-aayos ng upuan. Ang pagligtas sa kanya sa palengke. Ang sayaw sa ilalim ng mga bituin. Ang hair clip. Lahat ba ay isang malaking kasinungalingan? Isang palabas? Ngunit ang reaksyon ng kanyang ama ang pumukaw sa kanya pabalik sa realidad. Kinuha ni Mang Turing ang mga papel, nanginginig ang mga kamay. Nakita ni Mika ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Ang kulay nito ay nawala at napalitan ng isang galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Isang galit na nag-ugat sa nakaraan. Taga Maynila mayaman sinungaling, ungol ni Mang Turing, ang mga salita ay nanggagaling sa isang lugar na puno ng sakit. Tumingin ito kay Mika, ang mga mata ay nanlilisik. Katulad siya ng lalaking kumuha sa ina mo. Isang sinungaling na mayaman na akala mo ay totoo, pero lolokohin ka lang din sa huli. Pinapasok mo ang ahas sa bahay natin, Mika. Sa sandaling iyon, isang anino ang pumasok sa tindahan. Si Sandro. Kakabalik lang niya mula sa kung saan, at sa kanyang mukha ay may isang ngiting naglaho agad nang makita ang eksena sa harap niya. Ang galit sa mukha ni Mang Turing, ang mga papel na nagkalat sa mesa, at ang luha ang mga mata ni Mika. Alam na niya. Huli na ang lahat. Buong tapang na hinarap ni Mika ang lalaking unti-unti na niyang minamahal. Lahat ng nararamdaman niyang sakit, galit, at pagkabigo ay nagtipon sa isang tanong. Lahat ba kasinungalingan, tanong niya, ang boses ay basag at puno ng sakit. Ang lahat, Sandro. Oh. Alessandro ba dapat ang itawag ko sa'yo? Napatulala si Sandro, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan ang naging sagot. Ang kanyang katahimikan ang kumumpirma sa lahat. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Mika, isang tawang walang saya, puno ng pait. Nakakatawa. Nagtiwala ako sa'yo. Pinaniwalaan kita. Tumingin siya sa mga mata nito, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Ang sayaw. Ang mga kwento mo. Ang hair clip na to. Dinukot niya ang hair clip mula sa kanyang bulsa. Lahat ba to parte lang ng laro mo? Mika, hindi sa wakas ay nakapagsalita si Sandro, ang boses ay desperado. Makinig ka sa akin. Makinig, putol ni Mika, ang boses ay tumigas na. Para ano pa? Para marinig ang iba mo pang kasinungalingan. Lumapit siya rito at ibinagsak sa dibdib nito ang hair clip. Naramdaman niya ang sakit ng pagbitaw sa maliit na bagay na yon. Huwag mo na akong kausapin, sabi niya, ang bawat salita ay malamig at pinal. Tapos na tayo. Tumalikod siya, hindi na kayang tingnan pa ang mukha nito. Naglakad siya papasok sa kanilang bahay, bawat hakbang ay parang may tinik. Narinig niya ang boses ni Mang Turing na sumisigaw, nagpapalayas kay Sandro. Narinig niya ang boses ni Marco na nagkukunwaring nagpapakalma. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang mundo niya ay gumuho. Ang pag-asang nagsimulang mabuo sa puso niya ay dinurog at naging abo. Nang biglang, isang tunog mula sa labas ang pumutol sa lahat ng ingay. Ang tunog ng sunod-sunod na preno ng sasakyan. Isang tunog na hindi pangkaraniwan sa kanilang tahimik na lugar. Sumilip si Mika mula sa bintana. Ang kanyang puso ay halos tumigil. Tatlong nagniningning na itim na luxury LU ang nakaparada sa harap ng kanilang hamak na tindahan, na parang mga dambuhalang ibon na galing sa ibang mundo. Bumukas ang pinto ng isa sa mga sasakyan. Isang matangkad na lalaki na nasa mga 50 anyos, nakasuot ng isang mamahaling suit, ang bumaba. Ang tindig nito ay puno ng kapangyarihan at otoridad. Hindi ito tumingin sa kanila. Ang mga mata nito ay nakatuon lang sa iisang tao. Kay Sandro na nakatayo sa gitna ng kalsada, wasak at talunan. Ang makapangyarihang lalaki ay naglakad palapit sa kanyang anak. Huminto ito sa harap niya at nagsalita sa isang boses na malamig, walang emosyon, ngunit sapat ang lakas para marinig nilang lahat. Umuwi na tayo, Alessandro. Tapos na ang laro. Ang mga salitang iyon, binitawan ng may absolutong kapangyarihan, ang nagsilbing huling pako sa kabaong ng puso ni Mika. Alessandro. Iyon pala talaga ang pangalan niya.
At ang lahat ng nangyari sa nakalipas na mga linggo, ang paghihirap, ang pagbabago, ang pag-ibig na nagsisimulang umusbong, ay isa lang palang laro para sa kanila. Isang laro na ngayon ay tapos na. Nakita ni Mika kung paano yumuko si Sandro sa harap ng kanyang ama. Wala na ang lalaking hinangaan niya sa pagharap sa magnanakaw. Wala na ang lalaking nagsayaw sa kanya sa ilalim ng mga bituin. Ang kaharap niya ngayon ay isang batang lalaking talunan, sinusundo pabalik sa kanyang gintong hawla. Hindi na niya kinaya. Isinara niya ang bintana ng malakas at tumakbo papasok sa kanyang kwarto. Ibinagsak niya ang sarili sa kama at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang sakit sa pamamagitan ng mga luhang walang tigil. Narinig niya ang pag-alis ng mga sasakyan, ang tunog ng mga makina na dahan-dahang naglaho, kasabay ng paglaho ng lahat ng kanyang mga pangarap at pag-asa. Iniwan siya. Iniwan siya ng isang lalaking mayaman at taga-Maynila, katulad ng nangyari sa kanyang ina. Ang kasaysayan ay umulit at mas masakit ito kaysa sa inakala niya. Ang pagtataksil ay sariwa at malalim. At sa gabing iyon, sa gitna ng kanyang kalungkutan, nangako si Mika sa kanyang sarili. Hinding-hindi na siya muling magtitiwala. Hinding-hindi na siya muling magmamahal ng ganoon. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang mahabang prosesyon ng katahimikan. Nakaupo si Alessandro Ramirez sa malambot na leather na upuan ng kanilang mamahaling SUV, ngunit ang pakiramdam niya ay nakaupo siya sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Sa labas ng bintana, ang mga luntiang tanawin ng Bukidnon ay unti-unting napapalitan ng semento at bakal ng syudad, ngunit hindi niya ito nakikita. Ang tanging nakikita niya, paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, ay ang mukha ni Mika. Ang itsura ng pagtataksil sa mga mata nito. Ang paraan ng pagbagsak ng hair clip mula sa kanyang mga daliri. Ang bawat kilometrong lumalayo sa Bukidnon ay parang 1 kilometrong lumalayo sa nag-iisang totoong bagay na naramdaman niya sa buong buhay niya. Pagdating nila sa kanilang mansyon sa Forbes Park, bumalik ang lahat ng dati niyang kinainisan. Ang lamig ng marmol na sahig, ang nakakasilaw na mga chandelier, ang mga katulong na yumuyuko sa bawat pagdaan niya. Ito ang mundo niya, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang estranghero. Magpahinga ka na, Alessandro. Bukas, mag-uusap tayo tungkol sa pag-upo mo sa board, utos ng kanyang ama, si Don Ricardo, bago ito pumasok sa kanyang opisina. Ngunit hindi nagpahinga si Sandro. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, isang kwartong mas malaki pa sa buong tindahan ni Mika, at hinarap ang kanyang sarili sa salamin. Ang nakita niya ay hindi ang bagong Sandro na natutong magsibak ng kahoy at makipaglaro sa mga bata. Ang nakita niya ay ang luma, talunang si Alessandro Ramirez. Kinabukasan, sa opisina ng kanyang ama, naganap ang paghaharap na matagal nang dapat mangyari. Handa ka na bang harapin ang mga responsibilidad mo? Tanong ni Don Ricardo, hindi nag-aangat ng tingin mula sa mga papeles sa kanyang mesa. Hindi, sagot ni Sandro, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Nag-angat ng tingin si Don Ricardo, nagulat. Hindi ako upo sa board. Hindi ko tatanggapin ang kumpanya, pagpapatuloy ni Sandro. Hindi pa ako karapat-dapat. Ano ng kalokohan to? Akala ko ba natuto ka na sa probinsya? Natuto nga po ako, Dad, sabi ni Sandro, lumapit sa mesa. Natuto ako na may mga bagay na hindi kayang ayusin ng pera. May mga pagkakamali na hindi kayang bayaran. At may utang ako na kailangan kong bayaran sa sarili kong paraan. Tumingin siya ng diretsyo sa mata ng kanyang ama. Hindi pera ang solusyon sa lahat, Dad. 1 linggo ang lumipas. Sa Bukidnon, ang buhay para kay Mika ay naging isang walang kulay na routine. Ang tindahan ay bukas, ang mga customer ay dumarating at umaalis, ngunit ang puso niya ay sarado. Sinubukan ni Marco na punan ang pagkukulang. Araw-araw itong naroon, nagdadala ng pagkain, kinakamusta si Mang Turing, at kumikilos na parabang siya na ang bagong tagapagtanggol ng pamilya. Mabuti na lang at nawala na ang manlolokong iyon, ano, sabi ni Marco isang hapon, habang nagkakape sila sa harap ng tindahan. Isipin mo, Mika, baka kung saan ka na lang dinala ng taong yon. Mabuti na lang at nalaman natin agad ang totoo. Mayroong pagmamalaki sa boses ni Marco, isang kasiyahan sa pagbagsak ng iba na hindi nagustuhan ni Mika. Paano mo nga pala nalaman ang lahat ng iyon? Tanong niya. Nag-alala lang ako para sa'yo. Kaya nag-imbestiga ako, mabilis na sagot ni Marco. Para protektahan ka. Ngunit sa pagsabi niya noon, nakita ni Mika ang isang kislap ng selos sa mga mata nito, isang kislap na nagsasabing ginawa niya iyon hindi para protektahan si Mika, kundi para sirain si Sandro.
Biglang nagtanim ng duda sa isipan ni Mika. Samantala, sa isang maliit at simpleng bahay sa Quezon City, isang hindi inaasahang bisita ang kumatok sa pinto. Si Alessandro Ramirez, mag-isa, nakasuot ng simpleng pantalon at t-shirt. Binuksan ng isang babae ang pinto. Ito ang asawa ng lalaking nabangga niya sa aksidente 1 taon na ang nakalipas. Ang pagkabigla sa mukha ng ginang ay mabilis na napalitan ng takot at galit. Anong ginagawa mo dito? Hindi nagsalita si Sandro. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng ginang. Sa harap ng sementadong sahig, sa harap ng buong kapitbahayan na nagsisimula ng mag-usisa, yumuko si Alessandro Ramirez. Patawad po, sabi niya, ang boses ay basag. Wala pong halaga ang kayang bumawi sa ginawa ko. Hindi po ako naparito para mag-alok ng pera. Nandito po ako para humingi ng tawad at para magbayad. Mula sa loob ng bahay, lumabas ang lalaking nakasaklay pa rin, ang biktima ng kanyang kapabayaan. Tumayo si Sandro at hinarap ito. Alam ko pong may anak kayong nag-aaral ng kolehiyo. Hayaan niyo po akong magtrabaho. Kahit anong trabaho. At mula sa sarili kong sahod, ako po ang magpapaaral sa kanya hanggang sa makatapos siya. Ito lang po ang paraan na alam ko para pagbayaran ang kasalanan ko. Walang nakapagsalita. Ang sinseridad sa mga mata ni Sandro ay hindi maikakaila. Hindi ito ang aroganteng bilyonaryo mula sa mga balita. Isa itong taong nagsisisi. Makalipas ang ilang araw, isang hapon habang nag-aayos ng paninda si Mika, tumunog ang kanyang cellphone. Isang lumanyang kaibigan mula sa high school na nasa Maynila na ngayon. Nagkamustahan sila, nagkwentuhan, hanggang sa nabanggit ng kaibigan niya ang isang kakaibang chismis sa lugar nila. Uy, friend, may kwento ako sa'yo, masayang sabi ng kaibigan niya. May isang anak mayaman daw dito, pamilya Ramirez, alam mo na, yung super yaman. Bigla na lang daw nagtatrabaho sa isang talyer dito malapit sa amin. Ang chismis, binabayaran daw niya yung pag-aaral ng anak ng mekaniko. Nakakaloka, di ba? Parang teleserye lang. Natigilan si Mika. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang kwento ng kaibigan niya ang pag-amin ni Sandro tungkol sa aksidente. Hindi. Hindi maaari. Ginagawa niya ba yon para makuha ulit ang tiwala niya? Ngunit paano niya malalaman? Kinabukasan, may dumating na sulat para kay Mika. Isang ordinaryong puting sobre, walang pangalan ng nagpadala. Kinakabahan niya itong binuksan. Sa loob, wala itong mahabang paliwanag o mga salitang puno ng pagsusumamo. Ang laman lang nito ay 2 bagay. Isang bus ticket papuntang Maynila. At isang maliit na piraso ng papel kung saan nakasulat ang isang address. Sa ilalim nito, isang pangungusap lang na isinulat ng pamilyar na kamay. Kung gusto mong makita ang totoong ako, nandito lang ako. Hinawakan ni Mika ang tiket at ang papel. Ang puso niya ay kumakarera. Ang isip niya ay nagtatalo. Ang takot na masaktan muli. At ang hindi maipaliwanag na pag-asa na baka sa pagkakataong ito, ang lahat ay totoo. Ang biyahe sa bus papuntang Maynila ay isang mahabang paglalakbay hindi lang sa distansya, kundi pati na rin sa loob ng puso at isipan ni Micaela. Habang tinatahak ng bus ang mga probinsya at unti-unting pumapasok sa magulong syudad, ganoon din kagulo ang kanyang damdamin. Bawat pag-ikot ng gulong ay isang tanong. Tama ba itong ginagawa niya? Isang kabaliwan ba ang sundan ang isang taong minsan nang sumira sa kanyang tiwala? Ngunit sa ilalim ng takot ay may isang kuryosidad na mas malakas. Ang sulat ni Sandro ay iba. Hindi ito humihingi ng tawad. Hindi ito nagmamakaawa. Nag-aalok lang ito ng isang imbitasyon. Isang imbitasyon para makita ang katotohanan. Pagbaba niya sa terminal, ang ingay at gulo ng Maynila ay halos bumalot sa kanya. Iba ito sa tahimik na hangin ng Bukidnon. Gamit ang address na hawak niya, sumakay siya ng taxi. Dinala siya nito sa isang lugar sa Quezon City, isang lugar na malayo sa kinang ng Forbes Park o EC. Mga simpleng bahay, mga tindahan sa kanto, at mga batang naglalaro sa kalye. Ibinaba siya ng taxi sa harap ng isang talyer. Isang maliit, maingay, at maduming garahe na amoy grasa at langis. Mula sa malayo, nanatili si Mika sa ilalim ng isang puno, nagmamasid. At doon, nakita niya siya. Si Sandro. Nakasuot ng isang kupas na shirt na may mga mansa ng langis at maong na may butas sa tuhod. Ang buhok niya ay magulo at basa sa pawis.
Nakayuko ito sa isang nakabukas na hood ng kotse, seryosong nakikinig sa isang matandang mekaniko. May hawak siyang mga gamit at kitang-kita sa kanyang mga kilos ang paggalang at pagiging masunurin. Hindi ito si Sandro, ang mayabang na estranghero. At lalong hindi ito si Alessandro Ramirez, ang bilyonaryong tagapagmana. Ito ay ibang tao. Nakita niya itong magbuhat ng mabigat na gulong. Nakita niya itong magpunas ng pawis gamit ang likod ng kanyang kamay. Nang magtanghalian, nakita niya itong umupo sa isang tabi kasama ang ibang mga mekaniko, kumakain ng kanin at ulam mula sa isang simpleng styrofoam container. Nakikipagtawanan ito sa kanila, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kasama. Isang katrabaho. Pinanood siya ni Mika ng halos 1 oras. At sa bawat minutong lumilipas, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Ang nakikita niya ay hindi isang palabas. Ang pagod sa mukha ni Sandro ay totoo. Ang mga kalyo sa kamay nito, na nakita niya nang hawakan siya nito, ay totoo. Ang pagbabago ay totoo. Huminga siya ng malalim at nag-ipon ng lakas ng loob. Naglakad siya palapit sa talyer. Naramdaman marahil ni Sandro ang kanyang presensya, dahil dahan-dahan itong nag-angat ng tingin mula sa kanyang ginagawa. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng ingay ng talyer. Natigilan si Sandro. Ang hawak niyang wrench ay nabitawan niya. Para siyang nakakita ng multo, isang magandang multo mula sa isang buhay na akala niya ay tuluyan ng nawala. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mika, ang bawat hakbang ay maingat, na para bang takot na baka sa isang iglap ay maglaho ito. Huminto siya sa harap nito, 1 metro lang ang pagitan. Puno ng grasa ang kanyang mukha, amoy pawis at langis, ngunit sa mga mata niya, nakita ni Mika ang lahat, ang pagsisisi, ang pangungulila, at ang hindi maipaliwanag na saya na makita siyang muli. Walang nagsalita. Hinayaan nilang ang kanilang mga mata ang mag-usap. Bakit, sa wakas ay tanong ni Mika, ang boses ay halos pabulong. Bakit mo ginagawa to? Dahil ito ang tama, sagot ni Sandro, ang boses ay sinsero. Hindi ko na kayang magtago sa likod ng pera ng pamilya ko, Mika. Kailangan kong harapin ang mga pagkakamali ko. Kailangan kong patunayan, una sa lahat sa sarili ko, na kaya kong maging isang taong karapat-dapat. Tumingin siya sa mga mata nito. Isang taong karapat-dapat para sa'yo. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang tungkol sa pamilya ng biktima, ang desisyon niyang talikuran ang yaman hanggat hindi niya nararamdaman na deserve niya ito. Hindi siya nagdahilan. Hindi siya naghanap ng simpatsya. Inilahad lang niya ang katotohanan. Habang siya'y nagsasalita, ang mga luhang kanina pa nagbabadyang tumulo sa mga mata ni Mika ay bumagsak na. Ngunit hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pag-unawa. Ng pagpapatawad. Pinapatawad na kita, Sandro, sabi ni Mika sa gitna ng kanyang mga hikbi. Sa narinig, para bang isang napakabigat na kadena ang natanggal mula sa puso ni Sandro. Lumapit siya at sa pagkakataong ito, niyakap niya si Mika ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pangako, ng bagong simula. Isang yakap na nagsasabing sa wakas, umuwi na siya. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik silang dalawa sa Bukidnon. Magkahawak kamay silang humarap kay Mang Turing. Galit pa rin ang matanda, ngunit nang makita nito ang determinasyon sa mga mata ng sariling anak at ang hindi maikakailang pagbabago kay Sandro, isang pagbabagong hindi na nababase sa salita, kundi sa gawa, ang puso nitong naging bato ay unti-unting lumambot. Kailangan lang naman niyang makita na masaya at sigurado ang kanyang anak. Lumipas ang ilang taon. Sa isang maliwanag na umaga sa Bukidnon, sa isang bahay na hindi kasing laki ng mansyon sa Maynila, ngunit puno ng init at pagmamahal, ang tawa ng 2 batang lalaki ang maririnig. Kambal. Sila ay naghahabulan sa isang hardin na puno ng mga bulaklak at gulay. Mula sa bintana ng kusina, pinapanood sila ng kanilang mga magulang. Si Mika, ang kanyang ngiti ay abot tenga. At si Sandro, na nakayakap sa kanya mula sa likod. Pinili niyang pamahalaan ang isang maliit na sangay ng negosyo ng kanilang pamilya sa Bukidnon, isang agrikultural na negosyo na mas malapit sa kanyang puso. Ang buhay nila ay simple, malayo sa gulo ng syudad, ngunit puno at masaya. Ipinatong ni Sandro ang kanyang baba sa balikat ni Mika habang pinapanood nila ang kanilang mga anak na naglalaro sa ilalim ng araw. Naaalala mo ba noong una tayong nagkita? Tanong ni Mika, natatawa. Binuhusan kita ng maruming tubig. Ngumiti si Sandro. At iyon ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buong buhay ko.
Hinalikan niya ito sa pisngi. Dahil doon nagsimula ang lahat. Tumingin siya sa kanilang mga anak pagkatapos ay sa asawa niya. Kayo, bulong niya, ang boses ay puno ng pagmamahal na dumaan sa maraming pagsubok, kayo ang tunay kong yaman. At dito nagtatapos ang kwento ni Sandro at Mika. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang pag-ibigan. Mula sa magulong simula hanggang sa matamis na wakas, naging karangalan po namin na ibahagi sa inyo ang kanilang kwento. Habang isinusulat namin ang bawat salita, ramdam namin ang bawat sakit, bawat kilig, at bawat pag-asang pinagdaanan ng ating mga bida. Nais naming iparating sa pamamagitan ng kanilang paglalakbay na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong simula, kundi sa kakayahang magpatawad, magtiwala, at maniwala sa pagbabago. Ito ay isang paalala na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o sa nakaraan, kundi sa kabutihan ng puso at sa tapang na harapin ang mga pagkakamali. Sana po, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwan kaming isang munting aral at inspirasyon sa inyong mga puso. Isang paalala na lahat tayo ay may kakayahang magbago para sa mas mabuti, at lahat tayo ay karapat-dapat sa isang pag-ibig na totoo at wagas. Muli, mula sa aming puso, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Kung mayroon kayong saloobin o aral na napulot mula sa istoryang ito, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang inyong mga tinig.